May napansin ka na bang mga taong kahit hirap na sa buhay, hindi pa rin humihingi ng tulong? Kahit pagod na, nasasaktan na, at halos hindi na makayanan, mas pinipili pa rin nilang manahimik. Pero bakit? Katatagan ba ito? O may mas malalim na dahilan sa likod nito? Sa video na ito, aalamin natin ang sikolohiya ng taong hindi humihingi ng tulong kahit nahihirapan na. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit may mga taong tahimik na lang kahit sobrang nahihirapan na? May mga taong kapag may problema, agad silang naghahanap ng makakausap. Ngunit may iba namang kabaligtaran. Habang mas lumalala ang kanilang pinagdadaanan, lalo silang tumatahimik. Kahit halata nang nahihirapan sila, madalas nilang sabihin na, okay lang ako. Ayon sa psychology, hindi lahat ng pananahimik ay tanda ng katatagan. Minsan, ito ay paraan ng isang tao para protektahan ang sarili. Isa sa mga dahilan nito ay ang takot sa paghusga. Maaaring naranasan nilang hindi seryosohin ang kanilang nararamdaman noong nakaraan. Dahil dito, natutunan nilang sarilinin na lang ang kanilang problema kaysa muling masaktan o mapahiya. May mga tao ring lumaki sa kapaligirang hindi hinihikayat ang pagpapakita ng emosyon. Kapag umiiyak sila noon, sinasabihan silang maging matatag. Kapag nagrereklamo sila, pinaparamdam sa kanilang mahina sila. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang itago ang kanilang sakit sa likod ng katahimikan. Isa pang dahilan ay ang paniniwalang sila lang ang dapat lumutas sa sarili nilang problema. Pakiramdam nila kapag humingi sila ng tulong, magiging pabigat sila sa iba. Kaya kahit nahihirapan na, pinipili nilang mag-isa itong harapin. Ngunit may epekto ang matagal na pananahimik. Kapag patuloy na kinikimkim ang emosyon, maaari itong magdulot ng matinding stress, pagkapagod at pakiramdam ng pag-iisa. Hindi dahil tahimik ang isang tao ay wala na siyang pinagdaraanan. Sa katunayan, minsan ang pinakamalalaking laban ay iyong hindi nakikita ng iba. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Isa itong senyales ng tapang at pagkilala sa sariling limitasyon. Walang taong kayang dalhin ang lahat ng problema ng mag-isa. Kaya kung may kakilala kang biglang nanahimik o tila inilalayo ang sarili sa iba, huwag agad isipin na ayos lang siya. Sa likod ng katahimikan, may isang taong matagal nang naghihintay na may magtanong kung kumusta na ba talaga siya. 2. Ang sikolohiya ng taong sanay magdala ng problema ng mag-isa. May mga taong kapag may mabigat na problema, hindi sila agad lumalapit sa iba. Hindi sila mahilig magkwento ng kanilang mga pinagdaraanan. Habang ang karamihan ay naghahanap ng masasandalan, sila naman ay mas pinipiling harapin ang lahat ng mag-isa. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na napakatatag nila. Ngunit ayon sa psychology, may mas malalim na dahilan kung bakit nasasanay ang isang tao na akuin ang lahat ng problema ng walang tulong mula sa iba. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga karanasan sa nakaraan. Maaaring may mga pagkakataong humingi sila ng tulong ngunit nabigo sila. Baka hindi sila pinakinggan, hindi sila naintindihan, o iniwan sila ng mga taong inaasahan nilang sasalo sa kanila. Dahil dito, unti-unti nilang natutunan na mas ligtas umasa sa sarili kaysa umasa sa ibang tao. May mga tao rin na maagang napilitang maging responsable. Habang bata pa lamang, natutunan na nilang unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili nilang nararamdaman. Dahil dito, lumaki silang iniisip na kailangan nilang maging matatag sa lahat ng oras. Sa psychology, ito ay maaaring maiugnay sa tinatawag na self-reliance coping. Ito ang ugali ng isang tao na harapin ang problema gamit lamang ang sariling kakayahan. Bagamat may mabuting epekto ito sa ilang sitwasyon, maaari rin itong maging dahilan ng matinding pagod kapag lahat ng bigat ay sila lamang ang nagdadala. Ang problema, kahit gaano kalakas ang isang tao, may hangganan din ang kanyang emosyonal na lakas.
Kapag palaging sinasarili ang mga problema, maaaring maramdaman niya ang matinding pagkapagod, stress at pakiramdam na wala siyang kakampi. Hindi nila kailangan ng taong mag-aayos ng kanilang problema. Ang kailangan lang nila ay isang taong handang makinig ng walang paghusga. Ang pagiging independent ay hindi nangangahulugang kailangan mong harapin ang lahat ng mag-isa. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa kakayahang magdala ng mabibigat na problema. Nakikita rin ito sa tapang na tanggapin na may mga pagkakataong kailangan din natin ng tulong mula sa iba. Dahil sa huli, walang masama sa pagiging matatag. Ngunit mas magiging magaan ang buhay kapag alam mong hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. 3. Bakit hirap humingi ng tulong ang ilang tao kahit kailangan nila ito? Lahat tayo ay dumaraan sa mga panahong kailangan natin ng tulong. Ngunit nakapagtataka na may mga taong kahit hirap na, ayaw pa ring magsabi ng kanilang pinagdadaanan. Kahit alam nilang hindi na nila kaya mag-isa, pinipili pa rin nilang manahimik. Ayon sa psychology, ang paghingi ng tulong ay hindi laging madali para sa lahat. Para sa ilang tao, may mga emosyon at karanasang humahadlang sa kanila upang lumapit sa iba. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang takot na ma-reject. Kapag humingi sila ng tulong at hindi sila pinakinggan o tinanggihan, maaari itong magdulot ng sakit at kahihiyan. Dahil dito, mas pinipili nilang huwag na lamang magsalita kaysa maranasan muli ang ganoong pakiramdam. May mga tao rin na naniniwalang ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan. Lumaki sila sa kapaligirang nagturo na dapat nilang kayanin ang lahat. Dahil dito, nahihirapan silang tanggapin na normal lamang ang mangailangan ng suporta mula sa iba. Isa pang dahilan ay ang takot na maging pabigat. Madalas nilang isipin na baka abala ang ibang tao o baka dagdag problema lamang sila. Kaya kahit nangangailangan sila ng tulong, pinipili nilang sarilinin ang lahat upang hindi makaistorbo. May kinalaman din dito ang tiwala. Kung ang isang tao ay ilang beses nang nasaktan, nabigo o pinagtaksilan ng mga taong pinagkatiwalaan niya, maaaring mahirapan siyang magbukas muli. Sa isip niya, mas ligtas ang manahimik kaysa ilantad ang kanyang kahinaan. Ngunit ipinapakita ng psychology na ang pagkakaroon ng suporta mula sa ibang tao ay mahalaga sa ating emotional well-being. Ang simpleng pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan ay maaaring makatulong upang mabawasan ang bigat na ating nararamdaman. Ang paghingi ng tulong ay hindi senyales ng pagiging mahina. Sa katunayan, kailangan ng lakas ng loob upang aminin na nahihirapan ka at may mga bagay na hindi mo kayang harapin ng mag-isa. Kung isa ka sa mga taong nahihirapang humingi ng tulong, alalahanin mo ito. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ang isang simpleng paglapit sa tamang tao ay maaaring maging unang hakbang patungo sa paggaan ng iyong dinadala. 4. Ang tunay na dahilan. Kung bakit hindi nagsasabi ng problema ang iba. Napansin mo na ba na may mga taong kahit malinaw na may pinagdaraanan, hindi pa rin nagsasabi ng kanilang problema? Kapag tinanong mo kung kumusta sila, madalas nilang sagutin na ayos lang sila. Ngunit sa likod ng simpleng sagot na iyon, maaaring may mabigat silang dinadala na hindi alam ng iba. Ayon sa psychology, hindi lahat ng taong tahimik tungkol sa kanilang problema ay dahil wala silang gustong kausap. Kadalasan, may mas malalim na dahilan kung bakit pinipili nilang itago ang kanilang nararamdaman. Isa sa mga dahilan ay ang takot na hindi maintindihan. Hindi lahat ng tao ay komportable na ilahad ang kanilang emosyon, lalo na kung pakiramdam nila ay walang makakaunawa sa kanilang sitwasyon. Sa halip na ma-frustrate sa maling pag-intindi ng iba, mas pinipili nilang manahimik. May mga tao rin na nasanay ng harapin ang problema ng mag-isa. Dahil sa kanilang mga nakaraang karanasan, natutunan nilang umasa lamang sa sarili. Unti-unti nilang nabuo ang paniniwalang sila lamang ang makakatulong sa kanilang sarili. Ang iba naman ay nahihiyang magbahagi ng kanilang problema dahil ayaw nilang magmukhang mahina. Sa maraming kultura at pamilya, ang pagiging matatag ay madalas na pinupuri. Dahil dito, may mga taong natutong itago ang kanilang sakit
upang mapanatili ang imahe na kaya nilang kontrolin ang lahat. May isa pang mahalagang dahilan na madalas hindi napapansin. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang nararamdaman. Kapag magulo ang emosyon at hindi nila maunawaan ang sarili nilang pinagdaraanan, nagiging mahirap para sa kanila na ilahad ito sa ibang tao. Ngunit ang matagal na pagtatago ng problema ay maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan ng isip at emosyon. Habang tumatagal, maaaring lumaki ang bigat na kanilang dinadala at maramdaman nilang mas nag-iisa sila. Ipinapakita ng psychology na ang pagbabahagi ng problema sa taong pinagkakatiwalaan ay maaaring makatulong upang mabawasan ang stress at emosyonal na pagod. Hindi nito agad maaayos ang lahat, ngunit maaari nitong gawing mas magaan ang pakiramdam. Kaya kung may kakilala kang hindi mahilig magkwento ng kanyang problema, huwag agad isipin na wala siyang pinagdaraanan. Minsan, ang mga taong pinakatahimik ay sila ring may pinakamabigat na laban na hindi nakikita ng iba. Ang pinakamahalagang maibibigay natin ay hindi payo, kundi isang taong handang makinig. 5. Kapag okay lang ako, ang laging sagot, kahit hindi naman totoo. Ilang beses mo na bang narinig ang isang tao na nagsasabing, okay lang ako, kahit halatang hindi naman? Nakangiti siya, pumapasok sa trabaho o paaralan, nakikipag-usap sa iba, ngunit sa loob niya ay may laban na hindi nakikita ng karamihan. Ayon sa psychology, hindi lahat ng nagsasabing okay sila ay talagang maayos ang kalagayan. Para sa maraming tao, ang pagsasabi ng okay lang ako ay nagiging paraan upang maitago ang kanilang tunay na nararamdaman. Isa sa mga dahilan nito ay ang emotional masking. Ito ay ang ugali ng pagtatago ng totoong emosyon upang hindi mapansin ng iba ang kanilang pinagdaraanan. Maaaring ginagawa nila ito upang maiwasan ang mga tanong, pag-aalala ng ibang tao, o mga sitwasyong hindi nila komportabling pag-usapan. May mga tao ring takot na maging vulnerable. Sa kanilang isip, kapag ipinakita nila ang kanilang sakit, maaaring tingnan sila ng iba bilang mahina. Kaya kahit nasasaktan sila, mas pinipili nilang isuot ang maskara ng pagiging maayos. Ang iba naman ay nasanay ng kimkimin ang lahat. Marahil noong nakaraan, hindi sila pinakinggan o hindi naging maganda ang naging karanasan nila sa pagbabahagi ng kanilang problema. Dahil dito, natuto silang itago na lamang ang kanilang emosyon. Ngunit may epekto ang palaging pagpapanggap na okay lang. Kapag matagal na itinatago ang tunay na nararamdaman, maaaring lumaki ang stress at emosyonal na pagod. Habang pinipilit nilang kumbinsihin ang iba na maayos sila, lalo namang bumibigat ang kanilang dinadala sa loob. Sa psychology, mahalagang bahagi ng emotional health ang pagkilala at pagtanggap sa sariling nararamdaman. Hindi kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Hindi kailangang laging magpanggap na maayos kapag hindi naman talaga. Ang simpleng pag-amin na nahihirapan ka ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng katapatan sa sarili. At kadalasan, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo ng okay lang ako, huwag agad maniwala sa mga salita. Ang pinakamatinding sakit ay hindi nakikita sa muka. Nakatago ito sa likod ng mga ngiti, katahimikan, at mga salitang paulit-ulit nilang sinasabi kahit hindi naman talaga totoo. 6. Ang sikolohiya ng taong ayaw maging abala sa ibang tao. May mga taong kahit nahihirapan na, bihira pa ring humingi ng tulong. Kapag may problema sila, mas pinipili nilang sarilinin ito kaysa magsabi sa iba. Madalas nilang sabihin, ayos lang, kaya ko naman. Kahit sa totoo lang ay mabigat na ang kanilang dinadala. Ayon sa psychology, hindi ito laging dahil matigas ang ulo o ayaw nilang tumanggap ng tulong. Kadalasan, nagmumula ito sa malalim na paniniwala na ayaw nilang maging abala o pabigat sa ibang tao. May mga taong lumaki na laging inuuna ang nararamdaman at pangangailangan ng iba. Dahil dito, nasanay silang isipin na mas mahalaga ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili nilang problema. Kapag may pinagdaraanan sila, iniisip nilang baka makaistorbo lamang sila kung magsasalita pa. May kinalaman din dito ang takot sa pagtanggi.
Kapag humingi sila ng tulong at hindi sila nabigyan ng oras o atensyon, maaari itong magdulot ng matinding sakit. Kaya para maiwasan ang posibilidad na iyon, mas pinipili nilang huwag na lamang magsabi. Ang iba naman ay may mababang pakiramdam ng sariling halaga. Sa kanilang isip, hindi sapat ang kanilang problema para paglaanan ng oras ng ibang tao. Iniisip nila na may mas mabibigat na suliranin ng iba, kaya wala silang karapatang humingi ng tulong. Ngunit ipinapakita ng psychology na ang tao ay likas na nangangailangan ng koneksyon at suporta. Hindi tayo ginawa upang harapin ang lahat ng hamon ng mag-isa. Ang pagkakaroon ng taong mapagsasabihan ay mahalagang bahagi ng emosyonal na kalusugan. Ang problema, kapag palaging kinikimkim ang lahat upang hindi makaabala sa iba, maaaring mabuo ang pakiramdam ng matinding pag-iisa. Habang iniingatan nila ang ibang tao mula sa kanilang problema, sila naman ang unti-unting napapagod sa pagdadala nito ng mag-isa. Ang paghingi ng tulong ay hindi pagiging pabigat. Sa katunayan, karamihan sa mga taong nagmamalasakit sa atin ay mas gugustuhing malaman ang ating pinagdaraanan kaysa makita tayong tahimik na nahihirapan. Kung isa ka sa mga taong laging nagsasabing ayaw mong makaabala, alalahanin mo ito. Ang mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo ay hindi ituturing na abala ang pakikinig sa iyong mga pinagdaraanan. Ang pinakamabigat na pasanin ay gumagaan kapag pinayagan mong may ibang tumulong sa pagdadala nito. 7. Bakit mas pinipili ng iba ang magtiis kaysa humingi ng tulong? Kapag nahihirapan tayo, natural na maghanap ng taong makakatulong o makakausap. Ngunit may mga tao na kahit sobrang bigat na ng kanilang pinagdaraanan, mas pinipili pa rin nilang magtiis ng tahimik kaysa humingi ng tulong. Bakit nga ba nangyayari ito? Ayon sa psychology, hindi ito simpleng pagpili lamang. Kadalasan, may mga karanasan at paniniwala sa likod ng ganitong ugali. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang takot na maging mahina sa paningin ng iba. May mga taong lumaki na tinuturuan na dapat nilang kayanin ang lahat ng pagsubok. Dahil dito, nabuo sa kanilang isip na ang paghingi ng tulong ay senyales ng kahinaan. Kaya kahit nahihirapan na sila, pinipili nilang tiisin ang lahat upang mapanatili ang imahe ng pagiging matatag. May mga tao rin na dati nang nasaktan nang sila ay magbukas ng kanilang damdamin. Maaaring hindi sila pinaniwalaan, pinagtawanan, o hindi sinuportahan noong kailangan nila ng tulong. Dahil sa mga karanasang ito, natuto silang umasa lamang sa kanilang sarili. Ang iba naman ay natatakot na maging pabigat. Iniisip nila na ang bawat tao ay may sarili ring problema. Kaya sa halip na magdagdag pa ng alalahanin sa iba, pinipili nilang sarilinin ang kanilang dinadala. Sa psychology, may tinatawag na learned self-reliance. Nangyayari ito kapag paulit-ulit na nararanasan ng isang tao na wala siyang maasahan kundi ang sarili niya. Habang tumatagal, nagiging normal para sa kanya ang harapin ang lahat ng mag-isa kahit hindi na ito mabuti para sa kanyang emosyonal na kalusugan. Ngunit ang sobrang pagtitiis ay may kapalit. Kapag hindi na ilalabas ang emosyon at problema, maaari itong magdulot ng matinding stress, pagkapagod, at pakiramdam ng pag-iisa. Minsan, hindi ang problema mismo ang pinakamabigat, kundi ang pakiramdam na ikaw lang ang nagdadala nito. Mahalagang maunawaan na ang paghingi ng tulong ay hindi kabawasan sa lakas ng isang tao. Sa katunayan, nangangailangan ito ng tapang. Ang pag-amin na nahihirapan ka ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ng pagiging tao. Kaya kung may kakilala kang tahimik na nagtitiis, o kung ikaw mismo ang ganitong tao, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ang unang hakbang para gumaan ang buhay ay ang pagpayag na may ibang taong tumulong sa iyo. 8. Ang tahimik na laban ng taong ayaw magpakita ng kahinaan. May mga taong palaging mukhang matatag. Kahit may problema, patuloy silang ngumingiti. Kahit nasasaktan, ipinapakita nilang kaya pa nila. Sa paningin ng iba, tila wala silang anumang pinagdaraanan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may mga laban silang tahimik na kinakaharap araw-araw. Ayon sa psychology,
maraming tao ang nahihirapang ipakita ang kanilang kahinaan dahil natatakot silang mabago ang tingin ng iba sa kanila. Pakiramdam nila, kapag ipinakita nila ang kanilang sakit o pagod, maaaring isipin ng iba na hindi sila sapat o hindi sila kasing lakas ng inaakala. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga karanasan noong nakaraan. Maaaring lumaki sila sa kapaligirang pinapahalagahan ang pagiging matatag at hindi ang pagpapahayag ng emosyon. Kapag umiiyak sila noon, sinasabihan silang tumigil. Kapag nagrereklamo sila, pinaparamdam sa kanilang dapat nilang kayanin ang lahat. Dahil dito, natutunan nilang itago ang kanilang tunay na nararamdaman. May mga tao rin na takot maging vulnerable. Sa psychology, ang vulnerability ay ang kakayahang ipakita ang tunay na emosyon at tanggapin na hindi tayo perpekto. Ngunit para sa ilan, ito ay nakakatakot dahil nangangahulugan itong ilalantad nila ang bahagi ng sarili na maaaring husgahan o saktan ng iba. Ang problema, habang mas pilit nilang itinatago ang kanilang kahinaan, mas lalo nilang dinadala ang bigat ng mag-isa. Unti-unting naiipon ang stress, lungkot at pagod hanggang sa dumating ang puntong nahihirapan na silang kontrolin ang kanilang emosyon. Ipinapakita ng psychology na ang pagtanggap sa sariling kahinaan ay hindi kabaligtaran ng pagiging matatag. Sa katunayan, bahagi ito ng tunay na emotional strength. Ang isang taong kayang aminin na siya ay nahihirapan ay hindi mahina. Siya ay tapat sa sarili at may lakas ng loob na harapin ang kanyang nararamdaman. Kaya kung may kakilala kang laging matatag sa paningin ng iba, huwag agad isipin na wala siyang problema. Ang mga taong pinakamatibay ang mukha, ang siyang may pinakamabigat na laban sa loob. At kung ikaw naman ang taong laging nagtatago ng iyong kahinaan, hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Ang pagiging tao ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap na may mga pagkakataong kailangan mo ring huminto, magsalita at humingi ng tulong. 9. Kapag natutong sarilinin ang lahat. Ano ang sinasabi ng psychology? May mga taong halos hindi mo maririnig na magreklamo. Kahit may mabigat silang problema, pinipili nilang manahimik. Kapag may nagtatanong kung kumusta sila, madalas nilang sabihin na kaya pa nila. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, maaaring may mga emosyon at suliraning matagal ng kinikimkim. Ayon sa psychology, ang pagsasarili ng lahat ng problema ay hindi basta ugali lamang. Kadalasan, ito ay resulta ng mga karanasan at paniniwalang nabuo sa paglipas ng panahon. May mga taong natutong sarilinin ang lahat dahil pakiramdam nila ay wala silang maaasahan. Maaaring sa mga nakaraang pagkakataon, hindi sila napakinggan o hindi sila nabigyan ng suporta noong kailangan nila ito. Dahil dito, unti-unti nilang natutunan na umasa lamang sa kanilang sarili. Ang iba naman ay ayaw maging pabigat sa ibang tao. Iniisip nila na may sarili ring problema ang mga tao sa paligid nila, kaya pinipili nilang itago ang kanilang nararamdaman. Kahit nahihirapan na sila, mas komportable silang magtiis ng tahimik kaysa humingi ng tulong. Sa psychology, may tinatawag na emotional suppression. Ito ay ang pagpigil o pagtatago ng emosyon sa halip na ilabas at iproseso ito. Bagamat maaaring makatulong ito pansamantala, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang matagal na pagsasarili ng emosyon ay maaaring magdulot ng stress, pagkapagod at pakiramdam ng pag-iisa. Ang problema sa pagsasarili ng lahat ay hindi nawawala ang emosyon dahil lamang hindi ito pinag-uusapan. Sa halip, maaari itong manatili at unti-unting makaapekto sa isip at katawan. Ang mga taong mukhang kalmado sa labas ay sila ring pinakaubos na sa loob. Mahalagang maunawaan na hindi natin kailangang harapin ang bawat problema ng mag-isa. Ang tao ay likas na nangangailangan ng koneksyon, suporta at pag-unawa mula sa iba. Hindi ito tanda ng kahinaan kundi bahagi ng pagiging tao. Kaya kung nasanay kang sarilinin ang lahat, subukang tanungin ang iyong sarili. Talaga bang mas magaan ang pakiramdam mo o nasanay ka na lamang na itago ang iyong nararamdaman? Ang tunay na lakas ay hindi makikita sa kakayahang tiisin ang lahat ng problema. Makikita rin ito sa tapang na magbukas ng damdamin,
at tanggapin na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. 10. Hindi dahil matatag ka, kaya hindi ka humihingi ng tulong. Maraming tao ang naniniwala na ang pagiging matatag ay nangangahulugang kaya mong harapin ang lahat ng mag-isa. Kapag may problema, kailangan mong magtiis. Kapag nasasaktan ka, kailangan mong manahimik. At kapag nahihirapan ka, kailangan mong humanap ng paraan nang walang tulong mula sa iba. Ngunit ayon sa psychology, hindi laging tanda ng katatagan ang hindi paghingi ng tulong. May mga taong bihirang humingi ng suporta hindi dahil malakas sila, kundi dahil natatakot silang maging pabigat. Ang iba naman ay takot na husgahan o hindi maintindihan. May ilan ding nasanay ng sarilinin ang lahat dahil sa mga karanasan nilang wala silang maasahan noong sila ay nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, nagiging bahagi ito ng kanilang pagkatao. Kapag may problema, automatiko nilang sinasabi sa sarili na kaya nila ito. Kahit nahihirapan na, pinipilit pa rin nilang buhatin ang lahat ng mag-isa. Ngunit may hangganan ang bawat tao. Kahit gaano ka katatag, may mga pagkakataong mapapagod ka rin. May mga emosyon na hindi basta nawawala kapag kinikimkim lamang. Habang mas pinipili mong itago ang iyong nararamdaman, mas lumalaki ang bigat na iyong dinadala. Sa psychology, ang tunay na emotional strength ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis. Kasama rin dito ang kakayahang kilalanin ang sariling limitasyon. Ang taong marunong humingi ng tulong kapag kinakailangan ay hindi mahina. Sa katunayan, ipinapakita nito na nauunawaan niya ang kanyang sarili at handa siyang alagaan ang kanyang emosyonal na kalusugan. Iniisip natin na kailangan nating maging malakas para sa lahat, para sa pamilya, kaibigan, o mga taong umaasa sa atin. Ngunit nakakalimutan natin na tayo rin ay tao. May mga araw na kailangan din natin ng masasandalan. Ang paghingi ng tulong ay hindi nangangahulugang sumuko ka na. Hindi rin ito nangangahulugang hindi mo na kayang lumaban. Nangangahulugan lamang ito na kinikilala mo na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Kaya kung matagal ka ng tahimik na nagdadala ng iyong mga problema, hindi sukatan ng katatagan ang dami ng sakit na kaya mong tiisin ng mag-isa. Ang pinakamatapang na desisyon ay ang pagsasabing nahihirapan ka at kailangan mo rin ng tulong. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng iyong mga sugat. Ito ay ang pagkakaroon ng tapang na aminin na mayroon ka nito at ang pagpayag na may ibang tumulong sa iyong maghilom. Minsan, ang mga taong pinakatahimik ay sila rin ang may pinakamabigat na laban. Hindi lahat ng sugat ay nakikita at hindi lahat ng taong mukhang matatag ay tunay na okay sa loob. Kung may natutunan ka sa video na ito, tandaan mo na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Isa itong paalala na tao tayo, may limitasyon, at hindi natin kailangang dalhin ang lahat ng problema ng mag-isa. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Naranasan mo na bang sarilinin ang isang mabigat na problema dahil ayaw mong makaabala sa iba? O may kakilala ka bang ganito? Ibahagi mo ang iyong karanasan sa comment section dahil maaaring makatulong ito sa ibang taong nanonood at dumaraan sa parehong sitwasyon. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.